nga sa kalokohan nitong si Farah na pinuntahan pa talaga itong si Lucy sa loob ng kulungan. Kaya naman nagkakaroon tuloy ng isang komosyon na siyang dahilan kung bakit makukuha ang atensyon ng isang preso na sawi din pala sa pag-ibig sapagkat ang asawa nga nito ay merong kabit. Kaya naman galit na galit siya sa mga kabit at mga agaw. Ang dahilan nga ito ng pag-aamok ng isang preso. Pati ang mga pulis na nakabantay sa kanila ay pinagbabaril na nga niya. Nagkagulo-gulo na nga sa loob at ginawa ngang hostage itong si Farah at ito ngang si Lucy. Pilit niyang tinatanong kung sino sa kanila ang nang-aagaw sapagkat yun daw ang kanyang papatayin. Tuturuan nga ang dalawa kung sino sa kanila. Pilit na itinuturo nga ni Farah itong si Lucy na siyang magiging dahilan kung bakit lalong nagagalit nga itong nag-aamok na preso sapagkat ito nga si Farah ay masyadong palasagot at masyadong ngang pabibo. Kaya naman siya na nga ang tinuluyan nitong priso na nag-aamok. Agad ngang isinugod sa ospital itong si Farah na siyang bagay na ikinulungkot nga nitong si Lucy. Sinabi ni Bru sa kanya na maigi lang daw yun kay Farah dahil sa dami-dami ba naman ng kasalanan niya ay nararapat nang magbabayad siya sa kanyang mga ginawa. Subalit umiiyak nga itong si Lucy sapagkat hindi siya pwedeng mamatay sapagkat ang katawan niya ang hawak-hawak ni Farah at kapag namatay ang katawan ni Lucy ay wala nang babalikan ang kanyang kaluluwa. Nanganib nga itong si Lucy dahil kritikal ang lagay ng kanyang katawan sa loob ng ICU. At kapag nangyari nga yun, ay tuluyan nga bang mamamaalam itong si Lucy? Or tuluyan na bang magsiswitch ulit ang kanilang kaluluwa? Sana nga'y sasamantalahin nga ni Lucy ang pagkakataon na muling makabalik ang kanyang kaluluwa doon sa kanyang katawan. Lalo't mahina ngayon ang kaluluwa nitong si Farah sapagkat nasa critical na lagay nga siya. Abangan sa lalong umiinit na tagpo ng Stolen Life.